pala sa tabi mo. Ay, gabi oh. Siyempre mga ka-journey, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Tapos ko lang mag-edit mga ka-journey. Wala yung mga bata nandun nagpuntahan sa ate nila, ano, doon sa Sierra Nova, kasi ay sabi ng ate nila ay ano daw, padispedida. Kasi nga malalapit na rin yung aming paglipat sa Bulacan, ano po mga ka-journey. May mga ilang linggo o halos mga 2 weeks na lang mga ka-journey ay magpapabulakan na tayo, ano po. Titira na tayo doon sa ating kubo, pinapatayo natin doong maliit na kubo, ano po, o maliit na bahay, ano po mga ka-journey. So yun, ang mga bata ay pumunta doon sa kanilang ate. Masyal daw sila, andun sila lahat mga ka-journey. Makmak, si Yasyo, Dindin, si Kia. Doon wala kami lang ni ano dito, Ate Mens tsaka si Pau Pau. Si Ate Mens hindi nakatulog, pagod yata sa biyahe rin mga ka-journey. Kami rin naman palibhasa nga ang aming ruta kanina ay kahapon, ano, kasi madaling araw na po, ano, sa Antipolo, ano po, sinulit na rin namin mga ka-journey, kasi siyempre pagka nasa Bulacan na tayo, sadyang malayo-layo na tayo sa metro, so hindi na tayo makapasyal-pasyal ng ganun na lang kadali. So ang magiging pasyalan naman natin ngayon yung parting Bulacan, ano po, doon naman tayo ngayon sa Bulacan magpa-vlog mga ka-journey. So pwede nating puntahan din yung mga iba't ibang magagandang pasyalan sa parting Bulacan. Alam ko maraming mga magagandang pasyalan dyan sa parting Bulacan mga ka-journey. So sa ngayon ay sinulit na rin namin. So ayun, nakapag-explore din kami kanina kahapon mga ka-journey. So maraming salamat dun sa mga naging kasama namin, ano, sa pag-explore namin, sa mga nakaka-join dun sa aming vlog, no, sa mga taga Marikina, yan, yung mga estudyante na mga magkakaibigan, mga taga Marikina daw sila. Din ganun din si Ma'am Alma, no, shout out sa Ma'am, thank you very much din, naka-join ka rin sa aming vlog. Tapos yun, nakakamiss ang lugar na ito mga ka-journey, dahil since 1995 pa ako rito, no, din bigla tayo mapadpad sa parting Bulacan, so nakakamiss talaga. Pero dahil sa kailangan, ano, dahil siyempre tayo ay nagre-rent lang dito, tiyagain na natin yung di bali probinsya, kasi para sa akin nga mas labis naman ang probinsya mga ka-journey. At saka sa sitwasyon ngayon, sa sitwasyon ng mundo ngayon, sadyang napakahirap na, ano po, napakahirap mangupahan. Kaya mas minainam na namin, tumira talaga ng probinsya mga ka-journey. So good luck na lang sa aming lahat. New journey na naman tayo, no? Yan na naman ang ating bagong journey. So bagaman nakakamiss yung mga, siyempre marami tayong naging kaibigan sa lugar na ito, at marami tayong mga memories sa lugar na ito. Then bigla tayong mapadpad sa ibang lugar, nakakamiss nga naman. Pero sa probinsya, sasanay rin tayo doon. Pag magpa-vlog tayo doon sa Bukirin ni Kuya Mando, pwede tayo mag-vlog doon mga ka-journey. Marami tayong pwedeng i-vlog doon. So province life na nga talaga, ano po,
province life na, kasi probinsya talaga ang Bulacan eh. Sa parteng San Miguel, probinsya talaga siya. Ano po? Pero sa access road naman ay napakaluwag ang kalsada, at saka national highway talaga siya patungong Cabanatuan City. Ano po? Napakaraming sasakyan nga dumadaan. So okay lang. So kung i-travel mo ang mag-travel ka mula rito papuntang San Miguel, Bulacan, batay lang din sa search ko sa almost 1 hour and a half lang sa motorcycle. Yun. Madali lang. So kung babiyahe, halimbawa mamamasyal ka rito sa metro, agahan mo lang ang alis doon, ay sandali lang naman din, hindi naman din ganun kalayo. Yung nga lang talaga doon, probinsya talaga ang iyong dating doon. Pamumuhay mo doon, probinsya na. Ganoon talaga ang buhay. Pero sa panig ko naman mga ka-journey, sanay ako, laking Mindanao ako eh. Sanay na sanay tayo sa ganyang buhay. Kaya lang, naroon ang katotohanan, ang ating mga anak ay sadyang maninibago talaga sila. Kasi ang mga anak ko lumaking Maynila kasi yan sila eh. Ako, probinsyano ako, pati si Ate Mengs. Pero ang mga anak namin kasi dito kasi lumaki sa Maynila yan. Kumbaga, walang hindi nila kinamulatan yung ganung pamumuhay na buhay probinsya. Kasi sa Metro Manila yan sila lumaki. Lahat sila po eh, Metro Manila. Kaya malamang maninibago yan. Pero sa katagalan din naman masasanay din yung mga yan. Ngayon, ang kukunin namin ngayong itong katapusan ay yung mga card ng mga bata. Yan, asikasuhin pa namin yan mga ka-journey. So marami-rami pa yan ang aming tatrabahoin din. Tapos itong mga gamit namin, di ko alam kung kaya sa isang load, no? Hindi ko lang alam, pero sa tingin ko talaga hindi kaya eh. Isang load kailangan talaga 2 balik talaga ito. So hindi pa namin alam kung kaninong service ang aming gagamitin, kung yun bang dun sa girlfriend ni Dodong o siguro maaaring yun na nga lang talaga siguro yung sa girlfriend ni Dodong, yun na lang yung gagamitin namin L300. Kasi kaysa naman pupunta ka pa sa ibang tao, edi doon na lang sa anak ko mga ka-journey, may L300 naman sila doon. So yun na lang siguro gagamitin namin. Walang mga dalawang balik talaga. So sisikapin namin mga ka-journey na maisang load lang namin ito. Ang gagawin namin, yung mga talagang hindi na po pwede namin dadalhin pa ay iwan na namin dito o ipamahagi na lang natin mga ka-journey. Yung mga talagang hindi na, unang-una yung mga damit talaga namin dito, sobrang dami talaga. Yung damit talaga ang unang-una namin tinututukan nga na mapilian pa yung talagang hindi na masyadong kailangan, hindi na yung pambahay lang dyan sa mga damit namin. Sobrang dami po talaga yung mga pambahay na damit, sobra na nga po eh. Pero inisip ko naman din kasi, sabi ko kasi doon sa Bulacan ay maraming mga mga kakilala din si Kuya Mando, at saka sila Kuya Mando yung pambukid, kasi si Kuya Mando ay ang laki ng lupain. Siyempre nagbubukid yun araw-araw. Siyempre ang damit hindi naman pwedeng magbubukid kaya ang damit mo ay panlakad. Hindi, siyempre yung mga damit pambahay ay pwede na gawing pambukid yun. Yung mga damit ko diyang iba pwede gawing pambukid yun. Yun siguro yung iba doon ay padalhin namin doon pamahagi. Pero yung talagang hindi na kasi sobrang dami kasi ng gamit namin mga ka-journey. Sa mga damit lang yun ang marami sa akin eh. Pero yung buti nga wala akong divider. Kasi yung mga divider ko at saka yung mga frame ng sopa o yung sa foam, kama, buti na dispatcha na namin yun. Wala na kaming ganun. Kasi nga, pagka nangupahan ka, ang hirap maglipat-lipat, magbitbit ng ganun kabibigat ng mga gamit. Kaya ang namin dyan, mga box, yun ang amin dyan ngayon. So madami pa din eh. Sobrang dami pa din talaga. Tapos yung iba pa, yung mga bagay-bagay na kailangan sa loob ng bahay. So mga isang load talaga. Tapos yung aking itong aking sidecar mga ka-journey, kailangan kong dadalhin yan doon dahil gamit na gamit yan sa Bulacan mga ka-journey. Talagang
mapapakinabangan ko ng gusto sa Bulacan yan. Kasi doon ay lalo na sa pamamalingki, pupunta ka ng palengke, medyo malayo na po kasi madalang kasi ang tindahan doon sa amin kung tinitirhan mga ka-journey. So kailangan mo pa talaga pupunta doon sa mismong pamilihan na malayo doon sa aming tinitirhan po. Kaya pero kung may sidecar na ganyan, easy lang yan. Pero kung sabihin mong di ba katulad dito, no, na pag sinabing punta ka doon sa unahan, lakarin mo lang, andyan na kagad, may magbibilang ka na kagad. Doon iba po, malayo. Hindi po pwedeng lakarin. Kung lakarin mo, sobrang layo talaga. So need talaga namin ng sidecar. Tulad ng kulong-kulong ko na yan dyan, magagamit talaga namin ng malaki yan, mga journey. So yun lang naman, ang mga bata, namimiss nila yung ate nila, yung pinakapanganay kong anak na nasa Chernobyl ngayon, si Jamela. Namimiss ng mga kapatid nila, kaya andun ngayon, andun sila lahat. Nagpaalam sa akin yung dalawa, si Kim at saka si Jamela, papuntahin ko muna yung mga kapatid ko sa bahay. Hindi muna kami doon, parang muna sila, banding sila kasi halos 2 weeks na lang po halos 2 weeks na lang. Ala na, larga na kami dito, alis na kami dito. Ayan. Naano din ako sa mga anak ko kasi nga hindi sila lumaking probinsya, pero wala akong magagawa po kailangan ko kasi talaga ako. Kasi 4-5 buwan tapos yung internet mo pa, tubig, kuryente, tapos syempre alam naman ng marami po mga ka-journey na hindi na tayo po hindi mamasukan pa ng kumpanya dahil nga mayroon na tayong iniindang mayroon na tayong inaalagaang mayroon na tayong tawag nito, mayroon na tayong sakit, no? Hindi na tayo uubra doon sa mga pangungumpanya kasi nung araw talagang babad ako sa pamamabrika po. Ay isang pagmamaniho ng truck, no? 10-wheeler driver tayo kumbaga nung araw easy money ko lang yan, yung kumita ng malaki, napakadali lang sa akin yan mga ka-journey. Dahil siyempre noon nga bata-bata pa tayo, no? Malakas pa ang katawan. Ngayon kasi hindi na uubra hindi na talaga uubra, tsaka hindi na rin ako pwede sa pangungumpanya mga ka-journey. Buti na nga lang na mayroon tayong ganitong hanap buhay, no? Sa pagbablog na nakakatulong talaga ng mga malaki. Kaya ngayon pag nasa Bulacan na kami, ayun ang pangunahin ko pa rin hanap buhay, nagbablog at the same time at papasyal tayo sa mga ibang lugar na pwede nating i-vlog o sa lahat ng ating gagawin doon kasi nga naman tayo family vlog naman yung sa atin family vlog, mga province life, yun ang vlog natin, kung ano yung daily routine natin, ganun yung vlog natin araw-araw po so masasanay rin kami niyan. Sa ngayon lang yan mga ka-journey, medyo nakakapanibago talaga, sobrang nakakapanibago kasi sa tagal ba naman na panahon na kami ay nanirahan dito sa lugar rin ng Caloocan. So yun, mga bata, di ko alam kung siguro baka bukas na yan mamaya na yan ng umaga, no? Kasi umaga na madaling araw na po alauna na po ng madaling araw katatapos ko lang kasi mag-edit mga ka-journey. So mamaya pa yun magliwanag, uuwi mga yun. So yun lang po muna mga ka-journey yung update natin, no, sa amin pong pagpunta ng Bulacan, no. Yung aking munting bahay doon ay tsaka ko na yung i-vlog ng buo mga ka-journey, yung talagang okay na talaga siya, no. Sa ngayon kasi ang dami pang gagawin mga ka-journey, marami pa, sobrang dami pang gagawin. Hindi ko kaya naman biglain yun. Siyempre umaasa lang din ako sa kita ko sa YouTube, no.
At nagpasalamat nga rin ako nung mga unang salyada ay may mga nagkaloob no po ang tulong pagmamahal na masuportahan yung pagpapagawa ng aking munting kubo po mga ka-journey. Salamat sa mga nag-sponsor no. Nang una kaya kay Tita Ganda ng Paris no. Thank you very much po ma'am. At gayon din kaya kay Ma'am G ng USA. Thank you po Ma'am J ng USA. At yung iba pa no, yung iba pa na mga nagpapaabot din no, po, mga ka-journey. Si Tita ng Norway. Madami pa, marami pa na nagpaabot din no, po. So ako sa panig ko talagang utay-utay lang ang sa akin, utay-utay lang talaga. Kung ano mo yung kakulangan doon sa kubo namin, matatapos at matatapos din namin yan ni Ate Mengs. Ano po, mga ka-journey. Hindi naman natin pwedeng bibiglain yan. At least, ang mahalaga doon ay may masisilungan na tayo. May masisilungan na kami. Meron na kaming matutulugan. Okay na yun para sa amin. Kumbaga, kung ano yung dati ko na naging kasanayan sa probinsya, yun ang i-apply ko ngayon ulit mga ka-journey. Si Ate Mengs, kaya hindi man nakaranas talaga ng probinsya din yan kasi laking Maynila din yan si Ate Mengs. Masasanay na siya, masasanay na talaga siya. Ito sa pagkakataon ito talaga, masasanay na siya. Kasi kailangan na po kailangan na talaga. Yun lang yun lang yung update mga ka-journey. So, babalikan po namin kayo mamaya siguro idlip muna kami, tulog muna sandali mga ka-journey. Kasi umaga na rin right? So yun po mga ka-journey, bumili tayo ng wire na gagamitin natin doon sa Bulacan po. Ito pang lang to, pang installation sa mga ilaw po mga ka-journey. Ilaw. So bilis ko yung mando ng sa metro, metro 50 metros po ito lahat mga ka-journey. Size 14, pang ilaw lang daw talaga to, hindi daw pwede gamitin sa yan, sa mga outlet, yung mga extension, yung mga saksakan, hindi pwede kasi 14 ilaw lang talaga ang pwedeng paggagamitan nito mga ka-journey. So yan, tulungan ko na lang si Kuya Man doon yung kasi kaso niyan doon sa ngayong Lunes po kasi ay pupunta na po ako doon. Yun, katatapos lang natin mapagawa yung ating motor kasi nagka-problema na naman uli yung ilaw, nagkaroon ng tagas, tapos pinatune up tapos palit langis kasi nagkatagas po so pag uwi namin, ito yung binili namin, ito naman. So madadala na natin yan sa Bulacan sa Lunes, at least okay na yung motor, kondisyon na siya ulit. Lagi siya nagka-problema sa wirings, tapos nagkatagas pa. Bumigay yung oil seal dun sa may sa drive na, doon sa drive mismo, so yung ano bang tawag dyan, o kabisado yung ng motor, basta yun, may pinalitan na piyesa doon mga journey. So sa Lunes dadalhin ko na ito. Ayan, maliit lang talaga size 14, sobrang liit lang. Hindi nga daw talaga po, sabi nga sa akin doon sa hardware, pang lang to ha, hindi to pwede sa outlet kasi masyadong maliit po yan. Hindi naman talaga pwede yan kasi ang alam ko D12 ang pang outlet ko D12. So yun lang po mga ka-journey, yun po yung mga ganap namin dito kasi kami minsan naghugas ng plato. Magluto naman Magluto ka naman Kasi dito mamaya. Si Dindin na raw maghugas dyan mamaya. Yung manik na lulutuin namin Ang mani nga nabili mo parang may halong hubad. May halo siyang hubad mga ka-journey. Malalaking butil yan. Ano na naman yan? Punas muna, baby ko. Punas. Kulit na talaga si Pau Pau. Abang si Pau Pau ay palaki ng palaki. Kulit ng pakulit talaga sobra. Kinapunta na siya na abat. Abat? Ayaw mo tik abat? Ayaw daw.
Ayan. Ulam namin, mga journey. Ito na, okay na. Ayan mga ka-journey, magluto muna kayo ng bawang. Pagkatapos yung yung mani. Lakas ng apoy ah. Bawang. Salangan lang. Journey. Ganun din ang sumada niyan eh. Sakto lang naman ang mantika eh. No? Pagka kasi maluto na yan sa mga ka-journey, parang muliit yan eh. Kunti parang mukhang ba? Kasya na yan. Lutang na yan sa mamaya sa mantika. Subukan ko na yan eh. Yan. Okay. So, hintayin lang natin yan, mga ka-journey. Okay. Ako muna magluluto ngayon. Kasi kami may naglingkit ng mga tawag dito, kailanganin doon sa mga yung bang lagayan ng para paglipat. Gipilian pa niya ulit yung mga damit namin na kailangan, yun ang aming dadalhin. Pero yung mga hindi na masyadong kailangan, yun ang iiwan. Pero may tubig pa rin buti nga ngayon ang daming tubig mga ka-journey. Yung sandok na huwag ka nang umiyak lang to, okay? Wala dito yung sandok natin na manipis. Ma! Oh, napuno bigla tong napuno bigla eh. Ano lang siguro, mabigat na itong may order na naman tayo mga ka-journey. 20 packs ulit. 20 packs ulit mga ka-journey. So para sa para sa kondo to mga ka-journey. Pero hindi na to hindi na namin to i-deliver, dalhin pa doon. So, sabi nila tita, para makaminus-minus din sa consume ng gas kasi mahal na ang gas. Tapos sobrang init. Ang gagawin na lang daw ipapalalamog na lang. So pag naluto to na namin to, na-repack na namin lahat. So ipapalalamog namin to mga ka-journey. Pero hindi siya kasya sa unti-unti na kasya na. Ganyan lang ang style niyan mga ka-journey. Ako naman ay nakakit na to. Ako naman ay magluluto, mag-inom ng ganito, pang detox mga ka-journey. Detox naman aking iinumin ngayon. Mag-detox tayo. Ganyan pala dapat. Hindi po pwede yung hindi tayo mag-detox. Kumbaga sa loob ng isang buwan, kung kinakailangan ito, sa isang linggo makadalawa kang inom ng ganito. Para regular tayong alam niyo na po yun mga ka-journey. So healthy ang ating digestive system. Yan. Shout out kay Tita Charmin. Galing kay Tita Charmin po yan eh.
Kailangan talaga tingnan yung regular tayo nagdi-detox, yung pala yung sikreto mga ka-journey. Yun din naman ang tinuturo sa akin ni Tita Charmaine. Regular tayo magdi-detox. Lahat. Yun na ba yan? Ka-journey. Kulang? Hindi nakabot ng 20? Sakto. Sakto 20. Alright. Ayan, umakto ng 20 mga ka-journey. So, i-deliver na yan bukas. True Lalamove. Ano po? True Lalamove siya. Ayan. Ano yan? Pakundo ko yan sa condominium ko sa Ortegas. Ayan, Ayala, Ortegas. Alright.